everything, everything must be balanced kung isa kang OFW na independent. At alam yan ng mga independent na OFW sa buong mundo. So nag-message din sa akin si Kabayan na mahirap daw ngayon makapasok sa Poland. Ang dami niyang hinanain or ang dami niyang reklamo, pero hindi niya alam yung sitwasyon pagdating niya dito sa Poland. Hindi rin ganun kadali, So kaya maraming challenge kahit na nandito ka na sa Poland, kahit na meron na kayong TRC or yung temporary residence card or yung temporary stay. Ang pinakang mahalaga dito sa Poland, meron kayong trabaho. Yun yung magandang ma-i-advise ko sa inyo or magiging paalala. Huwag niyong isipin yung magkaroon kaagad kayo ng TRC kasi hindi yan kaagad nire-release dito sa Poland. So kinakailangan niyo maghantay ng more than 1 year or 2 years bago ma-release or maibigay sa inyo ang temporary residence card. Yan yung katotohanan dito. Kasi yung iba, masyado silang nagmamadali. Yan yung ginugol nila, yung magkaroon agad ng TRC. Ang i-goal ninyo ay ma-manage ninyo yung trabaho. Kasi pag na-manage ninyo yung trabaho, kasi pag subok yan, then hindi nyo mararamdaman na meron na kayong TRC after 1 year, after 2 years, kasi nga parang nilalaro na lang ninyo yung trabaho, mga kababayan. So yan yung magandang advice ko sa inyo pag nandito na kayo sa Poland. And syempre yung mga nandito na sa Poland na gusto ring mag-improve, kasi hindi naman talaga ganoon kadali dito sa Poland sa pagtatrabaho, kasi meron ngang, alam niyo yun, may batas kang kinakailangan sundin, then napakahirap ng komunikasyon, mahirap din yung maghanap ng trabaho para sa mga Filipino workers. Maraming opportunity, pero mahirap makahanap ng magaan na trabaho at yung comfort na trabaho, sa madaling salita, dahil nga iba yung kultura, iba yung pakikisama sa mga Pilipino or sa mga foreign workers, kasi yan yung experience ko. Kahit tanongin ninyo yung mga veterano dito sa Poland, yung matatagal na rin na kakilala ninyo or yung mga kapatid, kaibigan, yan din yung isasagot sa inyo. Mahirap makahanap, swertihan or miracle yung makahanap ka ng mabait na boss at hindi stricto masyado or hindi worse yung management, kasi yan yung magiging kalaban ninyo, yung stress sa paghahanap ng maayos na trabaho, sa paghahanap ng maayos na boss or ng mga katrabaho. Kasi for 5 years dito, naka-4 na company rin ako, sa totoo lamang. Itong company ko ngayon, bago ako naging housekeeping supervisor, pang-4 na to. So masasabi kong ito yung pinakang okay din yung salary, okay din yung mga tao. Although yung trabaho ganun pa rin, the same pa rin dun sa dati kong mga trabaho, dahil housekeeping pa rin. Baga tagalinis, taga-check, organize, and kailangan mo pa rin makipag-usap sa mga ibang lahi katulad ng Ukrainian, Bangladesh, Indian, Filipino syempre, and marami pang iba, Kaya yung mga nangangarap,
ipagpatuloy lang ninyo yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, pag nandito na kayo sa Poland, yan na yung chance ninyong mag-grow. At yung pagsubok syempre ay medyo struggle din dahil wala naman talagang madali. Hindi ko sasabihin sa inyong madali kasi ayaw kong magmukhang sinungalin. Kasi pagdating nyo dito, mag-expect kayo, Euro, malaki yung sahod, maganda yung bansa. 100% maganda yung bansa. Safe yung bansa. Guaranteed yung bansa, pero yung trabaho, kinakailangan nyo ring magbanat ng buto, tagaktak yung pawis kung tawagin, kasi yung mga local people ay ganyan din yung ginagawa. Banat din sila sa buto, nagtatrabaho din sila, hardworking din sila, hindi man 100% kasi yung iba syempre mayayaman, yung ibang mga normal na mamamayan dito, syempre kung ano yung trabaho nila, ganun din yung trabaho natin. So, yung iba nga mas malaki pa yung sinasahod. Yung ibang mga Pilipino, yung ibang mga foreign workers, mas malaki pa yung sinasahod natin kaysa sa mga local people. Dahil sila, gusto lang nila yung pumasok, kumita ng kaunti, sapat na para maipangtustos sa pang-araw-araw na pangangailangan, ano. Pero yung syempre yung mga foreign workers, gusto natin yung may extrang income. So kinakailangan natin mag-extend ng oras at maghanap ng extra job para lumaki yung kita daily, weekly, monthly, ano. So ganun yung katotohanan dito sa Poland. I think sa buong Europe ganyan yung katotohanan kasi meron silang unity na tinatawag, kung ano yung ni-implement ni Germany and Scandinavian, ni Poland at ng iba pang part. So ganun din, so magkakaiba lang yung currency, nagkakatalo lang sa currency dahil may kanya-kanyang currency, pero supported nila yung isa't isa. Kumbaga kung kasapi ka ng European Union, so mayroon silang uniting tinatawag pagdating sa ekonomiya, mga kababayan. I hope maintindihan ninyo yung sinasabi ko. Syempre mahalaga yan, yung maging aware kayo sa mga pangyayari dito sa Poland. Kaya gumagawa ako ng ganitong video. Gusto ko kasing malinawan din yung iba. Gusto ko mapanood yung iba, magkaroon ng informasyon sa pamamagitan ng paggawa ko ng ganitong video. At least kung meron kayong mga oras at gusto nyo talaga magtrabaho dito sa Poland, ay meron kayong mapapanood na video ganito. Marami na rin akong nai-upload patungkol dito sa Poland na mapapanood nyo at pwede ninyong balik-balikan anytime na meron kayong free time. Kaya ginawa ko rin itong YouTube channel ko at iba kong social media account para yung mga kababayan ko saan mang panig ng mundo ay magkaroon ng informasyon at idea patungkol sa Poland. Kasi yan naman talaga yung mahalaga, yung magkaroon kayo ng idea patungkol sa Poland, kasi para maging aware kayo, dahil mas mahalaga yung pumunta kayo ng Poland na aware kayo. At lahat ng nagiging informasyon ninyo galing sa akin ay base sa experience ko for 5 years dito sa Poland. Base yan sa pagtatrabaho ko dito sa Poland. At isa akong independent na OFW dito for 3 years. Then sa loob ng 2 taon, nung bago ako dito, ay under agency ako for 2 years. And
masasabi ko na maikukumpara ko yung sitwasyon ko before sa agency at sitwasyon ko ngayon na independent na OFW. Siyempre pag independent ka, sa'yo lahat. Wala kang masyadong kaibigang mga Pilipino, mag-isa ka lang, and kinakailangan mong isurvive yung sarili mo. Kung gusto mong magtrabaho ng buong araw, kung kaya mo. Kasi independent ka, kailangan mo ng extrang income, extrang pangbayad sa tirahan or sa apartment. So, lahat gagawin mo para lumaki yung income. Pag agency kasi, sa ngayon yung agency dito, may fix na yung oras at yung iba nakakakuha ng mga 200 to 250 hours at hanggang doon na lang yun. Kaya mas maganda pa rin yung independent ka and sinusuportahan mo yung sarili mo. And alam nyo, ang paraan ko lang dyan ay yung meron kayong taong malalapitan in case of emergency. Kasi yun yung pinakang mahalaga. Especially yung local people. Yung manager ninyo, yung supervisor ninyo. And kung magkaroon kayo ng kaibigan dito sa Poland na talaga namang matutulungan kayo in case of emergency, mas maganda. Dahil sa sitwasyong ganyan mga kababayan, kayo yung panalo sa sitwasyong emergency, sa mga pangangailangan ng, for example, nangailangan kayo sa pag-process ng mga documents ninyo sa immigration, pero magagawa nyo yan. Meron na rin ditong lawyer kahit na wala kayong mga kaibigang lokal. Meron na kayong may ma-hire na kayong mga lawyer dito mga kababayan. Pero mas maganda pa rin yung meron kayong kaibigan, merong taong tutulong sa inyo. Kasi kung mayroon kayong kaibigang lokal, so at least sila yung makakapagbigay ng mga lawyer, sila yung makakapag-suggest kasi meron silang kakilalang lawyer at sila yung makakahanap automatic ng mga makaka-contact or makakahanap ng lawyer kaagad. Kaya kung gusto nyo mag-independent, kinakailangan buo yung loob ninyo and kaya ninyong maging independent na OFW. Kasi kung wala kayong asawa, wala kayong kapatid, wala kayong anak dito, so sa madaling salita, mag-isa kayong gagawa ng lahat. Mag-isa ninyong gagawin yan at itataguyod ninyo yung sarili ninyo, bubuhayin ninyo yung sarili ninyo. May mga kaibigan lang na tutulong sa inyo or may magsasuggest lang, kasi yan yung reality dito sa Poland mga kababayan. Hindi yan ganun kadali. Lahat yan ay take time. Lahat yan ay tumadaan sa proseso. Kaya kung mapanood nyo itong video na to at naisip nyo, sabi ni Kabayang Adrian, kaya kong maging independent kasi independent siya. So, pag-isipan ninyo kasi hindi ganun kadali. Yan yung katotohanan. Patuloy lang kayong sumubaybay sa aking mga videos dito sa aking YouTube channel. Syempre para magkaroon kayo ng update. At kung ninanais nyo talagang mag-Poland, marami na akong i-upload na video patungkol dito. At maaari ninyong gabayan pag nandito na kayo at once na nangangarap pa lang kayong pumunta dito. Sabi ko nga sa inyo,
walang madali sa Poland. Walang madali sa Europe. Lahat yan ay proseso. Kahit na magkaroon kayo ng asawa dito, magkaroon kayo ng apam na tinatawag ninyo, especially yung mga kababaihan dyan sa atin, proseso pa rin yan pagdadaanan nyo. Kasi isusurvey pa rin kayo ng government dito. Kung talagang nagsasama kayo, 3 taon yan. At marami pang iba. So para rin kayong worker, kumbaga. Kaya mas mainam pa yung i-manage ninyo yung trabaho ninyo para maging madali. I-accept ninyo yung magiging trabaho nyo dito once na nandito na kayo. And huwag kayong expect ng sobrang taas dahil yan yung manlulumo kayo or magkakaroon kayo ng doubt hanggang sa maisipan ninyo na magpalipat-lipat or lumipat ng ibang country, hanggang sa maisipan ninyo na umuwi na lang sa Pilipinas kasi sa tingin ninyo ay mas maalwan pa rin sa Pilipinas. In reality, oo, mas maalwan sa bansa natin kung bakasyonista ka lang. Kung may pera ka, napakasarap mag-stay sa Pilipinas. Kung may pera tayo, napakasarap magbakasyon sa Pilipinas. Kasi mas maganda pa rin yung weather sa atin. At hahanap-hanapin talaga ng kahit na sinong Pilipino yung weather sa Pilipinas. Kahit nga mga European, mahal na mahal nila or gustong-gusto nila yung weather sa atin. Kasi araw-araw ay summer, kahit na rainy season ay pwede tayong maligo sa karagatan, sa ilog, sa lawa, sa falls, mag-hiking time to time. 'Di ba? Kaya pagdating nyo dito mga kababayan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Pagsubok lamang yan kasi yan yung lagi kong iniisip nung nag-struggle pa lang ako dito sa Poland, nung dumating pa lang sa akin yung pagsubok na yan, yung nahihirapan ako sa mga sitwasyon dito sa Poland. So lately inisip ko, pagsubok lamang yan para maging matatag. At bilang isang OFW ay kailangan nyo talaga lagpasan yung pagsubok na darating sa inyo. Marami yan, kumbaga bultuhan yan. So hindi nyo mamamalayan dahil busy kayo sa pagtatrabaho, stress kayo sa pagtatrabaho, pero mararamdaman ninyo sa katawan ninyo yan pagdating nyo dito sa Poland or sa Europe. Isang magandang paalala ko lang yan dun sa mga nangangarap mag-abroad, especially yung mga millennials dyan sa Pilipinas. Kapatid ko syempre nangangarap din mag-abroad, kaya lagi ko siyang pinapaalalahanan, hindi madaling mabuhay sa abroad. Hindi madaling maging OFW at hindi balance yung buhay natin sa abroad. Yun yung madaling salita rin, So sana maintindihan ninyo kahit na hindi ako ganun ka-clear mag-Tagalog, kasi yung pananagalog ko minsan ay medyo malalim at lahok, So I hope meron kayong motivation na nakuha or meron kayong alam niyo yon, yung paghuhugutan, kumbaga, paghuhugutan. So ilan lamang yan sa mga impormasyon na lagi kong pinapaalala, kaya ako laging nag-update sa inyo kasi marami pa ring mga Pilipino na gustong makapunta dito sa Poland. Siyempre hindi yan matatapos. Merong mga millennials or mga kabataan na gusto pa ring makapunta ng abroad. Kaya mas maganda na dodocument ko yung buhay ko, yung tunay na buhay ko dito sa Poland. Walang halong kakemehan, walang halong kalokohan. So lahat yan ay base sa experience ko at pagtatrabaho ko dito sa Poland. Ang kwento ng buhay ko dito sa Poland ay lahat yan ay base
sa aking pagsubok dito sa Poland araw-araw. Kaya magkita-kita tayo sa mga susunod kong upload, sa susunod kong live, or sa mga susunod kong post sa iba't ibang social media account ko. At pwede nyong makita sa iba't ibang social media account ko yung aking kwento ng buhay. So check nyo lang sa link ng aking YouTube channel. And maraming salamat and God bless mga kababayan.